Alam mo ba na may mga batang hindi kailanman nakarating sa kabilang dulo ng San Juanico Bridge? Isang historian in training ang bumalik sa Samar para sa kanyang thesis tungkol sa kasaysayan ng San Juanico Bridge. Habang lumalalim ang kanyang pananaliksik, natuklasan niyang may itinagong kasaysayan ng mga batang nawawala noong itinayo ang tulay. Isa-isa niyang nakilala ang mga taong may koneksyon sa mga alay. Isang dating manggagawa sa tulay, isang matandang mangkukulam, at isang nakaligtas na bata. Habang tumatagal, nararamdaman niyang sinusundan siya ng mga kaluluwa ng mga bata. Sa kanyang huling gabi ng pananaliksik, may isang ritual na kailangang tapusin o mas marami pang kaluluwa ang maglalaho sa gabi. Bago tayo tumungo sa kwento, maaari bang i-like mo ang video? I-share ito sa mga kaibigan mo na mahilig sa mga kwentong misteryo. Mag-comment ka na rin ng mga karanasan mong hindi mo maipaliwanag at mag-subscribe ka sa channel para sa mga susunod pa nating mga kwento. At shout out nga pala kina Michael Garcia, DU9, E from Pampanga, Roel Cabanban, Smiling Barbecue, Z, Iwalo CZ, at si Herminia Yamazaki, 6863. At kung gusto mong mapasama sa shoutout, mag-comment lang ng pa-shout po at ilagay kung taga-saan ka para malaman natin kung saan ang inabot ng kwentong ito. Ang kwentong ito ay pinamagatang Kaluluwa ng Mga Alay sa San Juanico Bridge. Unang kabanata, ang tumatawid sa nakaraan. Ako si Luis Manuel Riego, 29 na taong gulang, isang graduate student sa kasaysayan mula sa University of the Philippines, Diliman. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng larawan ay magbabago sa buhay ko ng ganito kalaki. Nagsisimula ang lahat sa isang maalikabok na silid-aklatan sa lungsod Quezon. Habang naghahanap ako ng mga materyales para sa aking thesis tungkol sa mga istruktura ng panahon ng Marcos, may isang lumang folder na nahulog mula sa mataas na estante. Pagkabukas ko, nakita ko ang isang nakakagulat na larawan, isang batang babae na halos kapareho ng edad ko noong 6 na taon. Nakaupo siya sa isang malaking block ng semento. Ang mga paa niya ay may mga batik ng mga materyales sa konstruksyon. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salita na tila nagsalita sa aking kaluluwa. Alay para sa tulay, Rosalie, Mayo 1972. Ang mga salitang iyon ay tulad ng matalas na kutsilyo na tumarak sa aking dibdib. Kilala ko ang pangalang iyon. Kilala ko ang lugar na iyon. Ang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na kumukonekta sa Samar at Leyte. Ang tulay na madalas kong makita noong bata pa ako. Ang tulay na sinasabing pinakamagandang regalo ng isang diktador sa kanyang asawa. Pero hindi ko inasahan na may mas malalim na kasaysayan ng tulay na iyon. Kaya naging desisyon ko na bumalik sa lugar ng aking kabataan sa Samar upang magsagawa ng mas malalim na pananaliksik. Ang larawan ni Rosalie ay naging simula ng isang paglalakbay na hindi ko inasahan na magiging ganito katakot. Pagdating ko sa Tacloban, naramdaman ko agad ang kakaibang lamig sa simoy ng hangin. Parang may nagsasalita sa akin ang mga hanging ito
Parang may mga lihim na gustong ibunyag. Habang papalapit ako sa San Juanico Bridge, mas lumalaki ang paninikip sa aking dibdib. Hindi ito dahil sa pagkakapagod o sa init ng panahon ito, ay isang uri ng takot na hindi ko maipaliwanag. Nagpunta ako sa isang malapit na karinderya upang kumain at magtanong tungkol sa kasaysayan ng tulay. Habang naghihintay ng pagkain, may isang matandang lalaking biglang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng mga kwentong hindi pa nasasabi. "Anak ka ba ni Ernesto Riego?" Tanong niya sa akin nang walang paunang salita. Nagulat ako sa tanong niya. Ang aking ama ay namatay na matagal na at hindi ko inasahan na may makakakilala pa sa kanya sa lugar na ito. "Opo, anak po niya ako. Bakit po kayo nagtanong?" Ang matandang lalaki ay napailing at nakatingin sa malayo, parang nakakakita ng mga bagay na hindi ko makita. "Anak," sa payo ng isang matandang lalaki na nakakita na ng maraming bagay sa mundo, "huwag ka na sanang bumalik dito. May mga bata pa ring naglalakad sa gabi sa tulay na iyan. Hindi mo rin sila gusto makita." Bago pa ako nakapagtanong, naglakad na siya palayo. Iniwan ako na puno ng mga tanong at takot. Ang kanyang mga salita ay tulad ng malamig na hangin na dumaloy sa aking likuran. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatanaw ako sa bintana ng aking kwarto sa hotel, nakatingin sa San Juanico Bridge na nagniningning sa dilim dahil sa mga ilaw. Mga bandang 10:00 ng gabi, nakita ko ang isang kakaibang bagay. May isang puting anino ng isang bata na dahan-dahang tumatawid sa tulay. Hindi ito isang ordinaryong tao. Ang galaw nito ay parang lumulutang at parang walang mga hakbang na naririnig ko. Kinuha ko ang aking binoculars upang makita ng mas malinaw. Pero nang itinuon ko ang tingin ko sa lugar kung saan nakita ko ang anino, wala na roon. Nawala ito sa gitna ng dilim. Parang hindi talaga ito nangyari. Pero alam ko sa sarili ko na nakita ko ito. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at ang mga kamay ko ay nanginginig. Hindi ito imahinasyon lamang, may nakita talaga ako. At alam ko na ito ang simula ng isang mas malaking misteryo na kailangan kong tuklasin. Kinabukasan, desidido na ako na magsimula ng seryosong pananaliksik. Pero hindi ko pa alam na ang mga susunod na araw ay magbabago sa akin ng lubos at ang mga natutunan ko ay magiging dahilan ng mga panaginip na hindi ko na makakalimutan. Habang naglalakad ako sa mga kalye ng Tacloban, parang nararamdaman ko na may mga mata na sumusubaybay sa akin. Ang mga tao ay nakatingin sa akin ng kakaiba, parang alam nila ang dahilan ng aking pagbabalik. At ang pinakakakatakot, parang may mga boses na bumubulong sa hangin. Mga boses ng mga bata na nagsasabing, "Nandito ka na ulit, nagsisimula na ulit." Ang unang gabi ko sa Samar ay puno ng mga tanong na walang sagot at ng mga takot na hindi ko pa nararanasan dati. Pero alam ko na kailangan kong magpatuloy. Ang larawan ni Rosalie at ang mga salitang alay para sa tulay ay nagbibigay sa akin ng lakas na hanapin ang katotohanan, kahit na alam ko na ang katotohanan iyon ay maaaring magbago sa akin ng lubos. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, i-like mo naman ang video at mag-subscribe ka sa channel.
Ikalawang kabanata, mga nawalang bata ng 1,722. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa lokal na munisipyo ng Tacloban. Ang mga matandang opisina ay puno ng alikabok at mga lumang dokumento na tila hindi na nagamit ng mahabang panahon. Ang mga empleyado ay naging matulungin nang malaman nila na ako ay isang mananaliksik mula sa UP. Sa loob ng isang malaking bodega na puno ng mga kahong karton, nahanap ko ang mga lumang records mula sa dekada 70. Ang mga papel ay dilaw na at maamoy, pero narito ang mga importante dokumentong hinahanap ko. Police blotters, missing person reports, at mga tala ng mga pangyayaring hindi naiulat sa dyaryo. Habang binabasa ko ang mga dokumento, natuklasan ko ang isang nakakagulat na pattern. Sa loob ng 8 buwan mula Mayo hanggang Disyembre 1977 bata ang nawalang hindi na natagpuan. Lahat sila ay mga batang lalaki at babae na edad 9 hanggang 12. Lahat sila ay nawawala sa mga araw na may matinding konstruksyon sa San Juanico Bridge. At ang pinakakakatakot lahat ng mga ulat sa pulisya ay nagtatapos sa parehong paraan. Walang natagpuang katawan, walang natagpuang ebidensya, walang natagpuang sagot. Ang mga pangalan ng mga batang ito ay naging pamilyar sa akin. Rosalie Santos, Pedro Maglalang, Maria de los Santos, Antonio Villanueva, Carmen Reyes, Roberto Magno, at Elena Fernandez. Ang bawat pangalan ay may kasamang larawan na kuha ng mga magulang, mga batang may ngiti sa mukha na hindi na nila nakita ulit. Sa hapon, nagpunta ako sa isang barbershop na malapit sa tulay. Isang lugar na kilala ko na tambayan ng mga matandang lalaki na alam ang mga kwento ng lugar. Doon ko nakilala si Mang Juanito, isang 75 taong gulang na dating construction worker sa San Juanico Bridge. Nang malaman niya ang layunin ng aking pananaliksik, ang mukha niya ay naging seryoso at takot. Anak, maraming taon na akong hindi nagsasalita tungkol sa mga nangyari noong mga panahong iyon. Pero tignan mo kung gaano kakatapang na magtanong. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Naupo siya sa tabi ko at nagsimulang magkwento. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, parang nakakakita ng mga pangyayaring nangyari matagal na. Noong 1972, ako ay isa sa mga construction worker sa bridge. Mahigit 1 taon kaming nagtrabaho doon at hindi madaling trabaho iyon. Maraming aksidente, maraming sugat, maraming pagkakasakit. Pero hindi lang iyon ang problema. Tumigil siya sandali at humigop ng mainit na kape. May mga engineer na galing sa Maynila na naging problema namin. Hindi sila Pilipino, may mga dayuhan din at may mga ritual na ginagawa nila sa gabi. Sinasabi nila na hindi sapat ang bakal at semento para sa ganoon kalakas na tulay. Kailangan din ng iba. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, bagaman alam ko na sa loob ko na hindi ko gusto ang sagot. Kapag hindi nananahimik ang lupa, hindi umaangat ang tulay. Kaya't kailangan nilang paluhurin ang katahimikan gamit ang dugo. Dugo ng mga inosente. Ang mga salita niya ay parang yelo na tumulo sa aking likuran.
Hindi ko inasahan na marinig ang ganitong detalye. Ipinagpatuloy niya ang kwento. Nakikita namin kung paano nila dinudukot ang mga bata sa mga lugar na malapit sa konstruksyon. Sinasabi nila na kailangan lang ng konting tulong o kaya naman ay may trabaho para sa mga magulang. Pero hindi na bumabalik ang mga bata. Pero bakit hindi kayo nagreklamo? Bakit hindi kayo tumestigo? Tumawa si Mang Juanito ng mapait. Anak, panahon ni Marcos iyon. Sino ang maniniwala sa mga construction worker laban sa mga engineer na galing sa gobyerno? At higit sa lahat, mga nagrereklamo noon ay nagiging nawawala rin. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng babala. Anak, kung talagang gusto mong malaman ang buong katotohanan, handa ka ba sa mga makikita mo? Dahil ang mga batang iyon, hindi pa rin sila pumapayag na makalimutan. Ang gabing iyon, sa aking hotel room, nagtangka akong isulat ang mga natutunan ko. Pero habang nagsusulat, may kakaibang nangyari. May humampas sa bintana ng kwarto ko, isang malakas na hampas na parang may batong nauntog. Nang lumabas ako sa balkonahe, wala nang tao o anumang bagay na maaaring sanhi ng ingay. Pero sa sahig na basa ng ulan, nakita ko ang isang maliit na yapak ng bata. Isang yapak na walang pares na parang naglalakad mag-isa sa dilim. Ang yapak na iyon ay nagsisimula sa bandang hagdan at nagtatapos sa harap ng pinto ko. Parang may batang tumayo roon at naghintay. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Narinig ko ang mga tunog ng mga yapak sa pasilyo, mga boses ng mga bata na nagsasalita sa wika na hindi ko naiintindihan at mga tawanan na parang galing sa malayo. Pero malapit rin sa tenga ko. Ang mga tunog na ito ay nagpatuloy hanggang madaling araw at ang tanging nagpahinga lang ako ay nang sumikat na ang araw. Pero alam ko na ito pa lang ang simula. Ang mga natutunan ko tungkol sa 7 nawalang bata ng 1,972 ay nagbubukas ng mas malalaking tanong. At ang mga tanong na iyon ay may mga sagot na hindi ko pa handa marinig. Kung umabot ka sa parteng ito, i-comment mo naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang inabot ng kwentong ito. 3 Kabanata. Ang batang walang mukha. Ang 3 araw ng aking pananaliksik ay nagsimula sa pag-aaral ng mga alamat at kwentong bayan tungkol sa San Juanico Bridge. Sa lokal na library, natagpuan ko ang mga lumang aklat at mga manuskrito na isinulat ng mga lokal na manunulat. Doon ko nalaman ang tungkol sa isang partikular na alamat na nagiging mas nakakatakot habang binabasa ko. Ayon sa alamat, may isang batang babae na naging sentro ng mga ritual noong panahon ng konstruksyon. Ang batang ito ay si Rosalie Santos, ang batang nakita ko sa larawan. Sinasabi ng mga tao na siya ay naging huling alay, ang batang inalay at isinemento ng buhay sa pundasyon ng tulay upang magbigay ng lakas at katatagan sa istruktura. Ang mga detalye ng alamat ay nakakapangilabot. Sinasabi na tuwing 10:00 ng gabi, lumulitaw si Rosalie sa gitna ng tulay, nagtitingin ng mga taong tumatawid. Hindi raw siya nakasisira, pero nakakakita siya ng mga taong may malalim na kasalanan o ng mga taong konektado sa kanyang kamatayan.
Desidido ako na patunayan kung totoo ang alamat na ito. Ang gabing iyon, humanda ako ng mga kagamitan, camera, flashlight, voice recorder, at lakas ng loob na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Mga bandang 9:00 ng gabi, naglakad ako patungo sa San Juanico Bridge. Ang tulay ay tahimik sa oras na iyon, maliban sa ilang sasakyan na mabilis na dumadaan. Ang mga ilaw ng tulay ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa dilim, parang orange na apoy na sumusunog sa kadiliman. Nang makarating ako sa gitna ng tulay, tumigil ako at naghintay. Ang hangin ay malamig at walang tunog maliban sa ugong ng mga sasakyang dumadaan. Tiningnan ko ang aking relo, 10:00 na ng gabi. Kung totoo ang alamat, dapat makita ko na si Rosalie. Mga 10 minuto ang nakalipas nang nakita ko ang isang maliit na figura sa gitna ng kalsada. Isang bata babae, base sa haba ng buhok, nakatayo sa gitna ng tulay. Hindi siya gumagalaw, hindi siya tumitigal sa mga sasakyang papadaan. Ang mga sasakyan ay parang hindi nakakakita sa kanya, dumadaan lang ng walang pakialam. Lumapit ako dahan-dahan. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis. Ang bata ay nakasuot ng puting damit na parang gown at ang buhok niya ay mahaba at nakalugay. Pero nang makalapit ako ng mga 10 hakbang, nakita ko ang pinakanakakatakot na bagay sa buong buhay ko. Ang bata ay walang mukha. Hindi ito ibig sabihin na wala siyang ulo o anumang kadahilanan. Mayroon siyang ulo, mayroon siyang anyo ng batang babae. Pero ang mukha niya ay parang patag na balat na walang mata, walang ilong, walang bibig. Pero sa kakaibang paraan, nakikita ko pa rin ang ngiti sa kanya, isang malalim na ngiti na parang alam niya ang aking pangalan. Alam niya ang dahilan ng aking pagdating. Luis, narinig kong bumulong ang batang walang bibig. Luis Manuel Riego. Ang boses niya ay parang hangin na dumadaan sa mga butas ng tulay. Pero malinaw na narinig ko ang aking pangalan. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero alam niya kung sino ako. "Rosalie?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. "Hindi mo pa rin alam kung bakit ka bumalik," sabi niya. Ang boses niya ay mas lumalaki at mas nagiging malinaw. "Hindi mo pa rin alam kung ano ang ginawa nila sa amin." Nang subukan kong kumuha ng larawan gamit ang kamera, bigla akong nahilo. Ang paligid ko ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw ng tulay ay naging mga bituin na umiikot sa dilim. Ang huling naalala ko ay ang ngiti ni Rosalie na lumaki at lumaki hanggang sa naging takot na ang nararamdaman ko. Nagising ako sa parehong lugar, nakahiga sa sidewalk ng tulay. Ang mga taong naglalakad ay nagtitingin sa akin ng may awa. Iniisip siguro na lasing ako o may sakit. Nang tingnan ko ang aking relo, 1:00 na ng madaling araw. 3 oras akong nawalan ng malay. Pero ang pinakanakakatakot nang tingnan ko ang mga larawan sa aking kamera, nakita ko ang mga litrato na hindi ko naalala na kinuha. Mga larawan ng tulay sa iba't ibang anggulo. Pero sa bawat larawan, may mga batang nakatayo sa mga sulok. Hindi isa, hindi dalawa,
Pero 7 bata na nakatingin sa kamera na parang nakatingin sa akin. Ang isa sa mga bata ay si Rosalie, ang batang walang mukha. Pero ang 6 na iba ay may mga mukha, ang mga mukha ng mga batang nakita ko sa missing person reports. Pedro, Maria, Antonio, Carmen, Roberto at Elena. Lahat sila ay nandoon sa mga larawan, nakatingin sa akin na parang naghihintay ng sagot sa mga tanong na hindi pa nila natanong. Sa voice recorder, may nakatalaring mga boses na hindi ko naalala na narinig. Mga boses ng mga bata na nagsasalita sabay-sabay. Alam mo na ba ang katotohanan? Alam mo na ba kung bakit kami nandito? Hindi pa tapos ang kwento namin, Luis. Hindi pa kami nakakatawid. Ang gabing iyon, hindi na ako nakabalik sa hotel. Naupo ako sa isang 24 na oras na kapehan at hindi ako tumayo hanggang sumikat ang araw. Ang mga nakita ko ay hindi ko makakalimutan at alam ko na ang mga batang iyon ay hindi pa tapos sa akin. May gusto pa silang ipakita, may gusto pa silang sabihin. At ang pinaka nakakatakot, nararamdaman ko na mula ngayon, kasama ko na sila kahit saan ako magpunta. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, nakapag-subscribe ka na ba? Subscribe na. Ika-4 na kabanata ang matandang albularyo. Kinabukasan, hindi ako makakain ng maayos. Ang mga nakita ko sa tulay ay parang paulit-ulit na pelikulang tumutugtog sa aking isipan. Kaya naman, naghahanap ako ng ibang paraan upang malaman ang buong katotohanan. Sa pamamagitan ng tricycle driver na nakilala ko, nalaman ko ang tungkol kay Aling Peling, isang matandang babae sa baryo ng Kabalawan na kilala bilang albularyo at manggagamot. Ang biyahe patungo sa baryo ay mga 30 minuto mula sa Tacloban. Ang daan ay puno ng mga punong niyog at mga palay na luntiang-luntian. Pero habang papalayo kami sa syudad, nagiging mas malalim ang damping nararamdaman ko. Parang may mga mata na nakabantay sa amin mula sa mga puno at parang may mga boses na sumusunod sa ingay ng motor. Si Aling Peling ay nakatira sa isang maliit na bahay na gawa sa nipa at kawayan. Ang bahay niya ay napapaligiran ng mga halaman na hindi ko kilala, mga ugat, mga dahon, at mga bulaklak na amoy ay nakakahilo. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging malinaw, parang nakakakita siya ng mga bagay na hindi ko nakikita. Ikaw ba ang batang bumalik para sa mga nawawalang kaluluwa? Tanong niya na hindi pa ako nakakapagpakilala. Nagulat ako sa tanong niya, pero tumango ako. Opo, Aling Peling. Narito ako para malaman ang tungkol sa mga batang nawawala noong 1972. Ngumiti siya ng malungkot at nag-imbento siya ng tsaa na amoy ay parang mga dahon na nasusunog. Upo ka, anak. Mahaba ang kwentong sasabihin ko sa iyo at hindi lahat ay masasaya. Habang umiinom kami ng tsaa, nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay mababa at mahinahon, pero puno ng damdaming hindi niya maitatago. Bago pa itayo ang San Juanico Bridge, may mga tao na galing sa Maynila na nagtungo dito. Hindi lang engineer ang mga iyon, may mga taong nakakaalam ng mga lumang paraan ng pagtatayo
ng matatagalang istruktura. May mga taong nakakaalam ng ritual na kailangan para sa mga tulay na magtatagal ng mahabang panahon. Uminom siya ng tsaa at nagpatuloy. Ang mga tulay na matatag, anak, hindi ginagawa gamit ang bakal at semento lamang. Kailangan din ng buhay. Kailangan din ng kaluluwa na magbabantay sa istruktura. Kailangan ng mga inosente na magbibigay ng lakas. Pero bakit mga bata? Bakit hindi ang mamatatanda na mas maraming kasalanan? Dahil ang mga bata ay walang galit sa mundo. Ang mga kaluluwa nila ay malinis at ang malilinaw na kaluluwa ang pinakamatatabang bantay sa mga bagay na ginawa ng tao. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang medalyon na gawa sa pilak. May nakaukit na pangalan doon. Rosalie Santos, 1972. Ang medalyon ay may kasamang litrato ng batang babae na nakangiti. Ang batang nakita ko sa larawan sa library. Ito ang medalyon ni Rosalie. Ibinigay sa akin ng kanyang ina bago namatay ang matanda. Sinabi niya sa akin na kapag may bumalik na magtanong tungkol sa kanyang anak, ibigay ko ang medalyon na ito. Kinuha ko ang medalyon at naging malamig ito sa aking mga kamay. Parang may buhay na dumadaloy mula sa medalyon papunta sa aking mga daliri. Ang mga bata na iyon, hindi sila namatay ng payapa. Ipinagpatuloy ni Aling Peling. Ginawa silang alay sa isang ritual na hindi dapat ginagawa. Kaya naman ang mga kaluluwa nila ay nakulong sa tulay. Hindi sila makakaalis hanggang sa may magbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ano ang kailangan gawin para magkaroon sila ng kapayapaan? May isang paraan, anak, pero delikado iyon. Kailangan mong bumalik sa tulay sa eksaktong oras na namatay ang huling bata 10:10 at kalahati ng gabi ng Disyembre 15. Kailangan mong dalhin ang mga bagay na pag-aari nila at sunugin mo sa gitna ng tulay. Sa ganitong paraan, matutulungan mo silang makaalis sa mundo ng mga buhay at makapunta sa mundo ng mga patay. Nang papaalis na ako, binigyan niya ako ng babala na hindi ko makakalimutan. Anak, ang mga batang iyon ay matagal nang naghihintay ng tulong. Pero handa rin sila na gawin ang lahat para sa taong tutulong sa kanila. Kapag nagsimula ka ng ritual na iyon, hindi mo na pwedeng itigil. Dapat mong tapusin o ikaw naman ang magiging kasama nila sa tulay. Pauwi na ako nang biglang narinig ko ang boses ng isang bata sa tabi ko sa tricycle. Wala namang ibang sakay maliban sa akin at sa driver. Pero malinaw kong narinig ang pagbubulong. Kasama mo na kami, Luis. Hindi mo na kami maiiwanan. Nang tingnan ko ang side mirror ng tricycle, nakita ko ang mga mukha ng 7 bata sa likod namin. Nakaupo sa hangin at nakangiti sa akin. Ang driver ay hindi nakakita sa kanila, pero ako ay nakakita ng malinaw. At sa eksaktong sandaling iyon, naging sigurado ako na wala na akong pagkakatyansa na tumakbo pa sa kanila. Kasama ko na sila at kailangan kong tapusin ang nasimulan ko. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, nakapag-subscribe ka na ba? Subscribe na Salindilim. 5 kabanata. Ang boses ng ilog. Ang araw na iyon, Disyembre 14,
ay naging pinakamatagal na araw sa buong buhay ko. Alam ko na kinabukasan ay kailangan kong bumalik sa tulay at gawin ang ritual na sinabi ni Aling Peling. Pero hindi ako handa sa mga nangyayari sa araw na iyon. Buong maghapon, nakikita ko ang 7 bata sa iba't ibang lugar. Nakita ko si Pedro sa lobby ng hotel na nakaupo sa sofa, nakatingin sa akin habang nagbabasa ako. Nakita ko si Maria sa restaurant na nakatayo sa tabi ng bintana. Nakita ko si Antonio sa pasilyo na naglalakad nang hindi tumutunog ang mga hakbang. Lahat sila ay hindi nagsasalita, pero nakikita ko sa mga mata nila ang pagmamakaawa na tulungan ko sila. Nang gabi, nagdesisyon ako na magsagawa ng overnight watch sa tulay mismo. Dala ko ang kamera, boses na recorder at mga lumang litrato na nakuha ko sa pananaliksik. Dala ko rin ang medalyon ni Rosalie na ibinigay sa akin ni Aling Peling. Mga bandang 12:00 ng gabi, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang voice recorder ko ay nagsimulang mag-record ng kusa kahit hindi ko pa pinindot ang record button. Nang pakinggan ko ang recording, narinig ko ang mga boses ng mga bata na nagsasalita ng sabay-sabay. Hindi kami pumayag na mamatay. Ayaw naming maging alay sa tulay. Hindi kami handa na mawala sa mundo. Gusto naming makita ang mga pamilya namin. Bakit kami ginawa nilang haligi ng tulay na hindi namin ginusto? Ang mga boses ay puno ng lungkot at galit. Hindi ito mga multo na nais magparamdam ng takot. Ito ay mga kaluluwa na nais makamit ang hustisya at kapayapaan. Mga bandang 12:30, nakarinig ako ng tawanan ng mga bata sa ilalim ng tulay. Tumingala ako sa railing at tumingin sa ibaba. Ang ilog ay madilim at walang makikitang bangka o tao. Pero ang tawanan ay mas lumalalakas, parang may mga batang naglalaro sa tubig. "Dito kami nahulog," narinig kong sabi ng isang bata. "Dito kami itinapon pagkatapos naming gawin na mga haligi ng tulay." Naiintindihan ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi lang buhay na isinakripisyo ang mga bata matapos silang gamitin sa ritual. Itinatapon pa ang mga katawan nila sa ilog para hindi makita ng mga magulang. Sa kamera ko, nakikita ko ang mga anino na dahan-dahang sumusunod sa akin sa bawat hakbang na ginagawa ko. Kapag tumitigil ako, tumitigil din sila. Kapag naglalakad ako, sumusunod din sila. 7 anino ng 7 bata na naging mga guardian ng San Juanico Bridge nang hindi nila gusto. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, naging kakaiba ang nangyayari sa akin. Parang hindi ako makaalis sa gitna ng tulay. Kahit anong gawin ko, kahit saang direksyon ako maglakad, lagi akong nakakabalik sa parehong lugar. Paikot-ikot lang ako ng paikot-ikot, parang nasa isang malaking bilog na hindi ko makita. Sa wakas, tumigil ako sa paglalakad at umupo sa gitna ng tulay. Ang mga bata ay lumapit sa akin, hindi na mga anino kundi mga taong makikita ko ng malinaw. Ang 7 bata ay nakatayo sa paligid ko, nakatingin sa akin ng may pagmamakaawa sa mga mata. "Hindi mo ba kami matutulungan?" tanong ni Rosalie. Ang kanyang mukha ay bumabalik na sa normal. "Matagal na kaming naghihintay ng taong tulad mo, taong may lakas ng loob na marinig ang aming mga kwento. Gustuhin ko man kayong tulungan, hindi ko alam kung paano," sagot ko.
Ang boses ko ay nanginginig sa takot at awa. May paraan, sabi ni Pedro, ang batang lalaking nagiging malinaw sa aking paningin. Ang matandang albularyo ay nagsabi na sa iyo ng tamang paraan. Kailangan mo lang ng lakas ng loob na gawin ito. Pero bakit ako? Tanong ko. Maraming tao na dumadaan dito araw-araw. Bakit ako ang napili ninyo? Si Maria ang sumagot. Ang kanyang boses ay parang hangin na humahaplos. Dahil ikaw ang anak ni Ernesto Riego. Ang ama mo ay isa sa mga construction worker na nakakita sa ginawa nila sa amin. Siya ay naging saksi, pero takot siyang magsalita. Bago siya namatay, humingi siya ng tawad sa amin. Sinabi niya na balang araw, babalik ang anak niya para tapusin ang hindi niya natapos. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ko alam na ang aking ama ay may koneksyon sa mga pangyayaring ito. Hindi niya kailanman nabanggit sa akin ang tungkol sa San Juanico Bridge, maliban sa mga simpleng kwento tungkol sa ganda nito. Ang ama mo ay nagkaroon ng panaginip tungkol sa amin bawat gabi, simula nang makita niya ang ginawa nila sa amin. Ipinagpatuloy ni Maria. Kaya naman lumayo siya sa Samar at hindi na bumalik. Pero ang mga panaginip ay sumunod pa rin sa kanya hanggang sa namatay siya. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit palagi akong napapanaginipan ng aking ama na parang may hindi tapos na gawain. Kung bakit parang palagi siyang nababalisa kapag nakikita niya sa telebisyon ang San Juanico Bridge. Kung bakit hindi niya kailanman dinala ako dito noong buhay pa siya. Ano ang eksaktong ginawa nila sa inyo? Tanong ko, bagaman takot ako sa sagot. Si Antonio ang sumagot. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Tinukot nila kami sa iba't ibang panahon. Sinabi nila sa mga magulang namin na kailangan lang ng mga helper sa konstruksyon o kaya naman ay may trabaho para sa mga pamilya namin. Ang mga magulang namin ay sumang-ayon dahil kailangan nila ng pera. Dinala nila kami sa isang maliit na kwarto malapit sa tulay. Dagdag ni Carmen, ang kanyang boses ay umiiyak na. Doon, ginawa nila ang mga ritual. May mga tao silang kasama na nakakaalam ng mga lumang paraan ng pakikipagkasundo sa mga Diyos ng tubig at lupa. Buhay pa kami nang isemento nila kami sa mga pundasyon ng tulay, sabi ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi pa rin nawawala kahit matagal na siyang patay. Narinig namin ang sarili naming paghinga na unti-unting nawawala. Nakita namin ang sarili naming mga kamay na nagiging bahagi ng tulay. Ang mga kwento nila ay nakakapangilabot, pero kailangan kong marinig ang lahat para maintindihan kung bakit sila narito at kung ano ang kailangan nilang gawin. Ang pinakamasama, sabi ni Elena, ang bunso sa kanilang 7, ay ang mga nagawa sa amin ay hindi natapos sa kamatayan namin. Ginawa nila kaming mga bantay ng tulay na hindi namin pinili. Kailangan namin bantayan ang tulay na gawa sa aming mga buhay, pero hindi namin pwedeng umalis. Kaya naman, sabi ni Rosalie, kailangan namin ng taong tutulong sa amin na makatakas sa ganitong kalagayan. Kailangan namin ng taong maghahandog ng tamang alay, hindi buhay, kundi mga alaala na magbibigay sa amin ng kapayapaan. Habang nakikipag-usap ako sa kanila, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa paligid namin. Ang hangin ay naging mas malamig.
ang mga ilaw ng tulay ay naging mas maliwanag at ang tunog ng ilog sa ilalim ay naging mas malakas. May dadating na ba? Tanong ko. Ang mga nagawa sa amin ay babalik, sabi ni Pedro. Kapag malapit na ang oras ng huling ritual, babalik ang mga taong gumawa sa amin nito. Hindi sila hayaang makatakas kami ng walang pamalit. Biglang nakarinig ako ng mga tunog ng mga hakbang na papalapit sa tulay. Mga mabibigat na hakbang na parang mga lalaking nakasuot ng matibay na sapatos. At kasama ng mga hakbang ay mga boses na nagsasalita sa wikang hindi ko nauunawaan, pero ang tono ay puno ng galit at banta. Kailangan mo nang pumili, Luis, sabi ni Rosalie. Tutulong ka ba sa amin na makakuha ng kapayapaan o iiwan mo kami dito na kasama ng mga taong gumawa sa amin nito? Nang tingnan ko ang 7 bata na nakatayo sa paligid ko, nakita ko hindi lang mga multo, kundi mga kaluluwa na nangangailangan ng tulong. Mga batang hindi dapat namatay sa ganitong paraan. Mga batang hindi dapat ginawang haligi ng tulay na hindi nila ginusto. Sa sandaling iyon, napagdesisyon ko na. Tutulungan ko sila kahit na hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Tutulong ako sa inyo, sabi ko sa kanila. Sasabihin ninyo sa akin kung ano ang kailangan gawin. Ngumiti ang 7 bata ng sabay-sabay at sa unang pagkakataon simula nang makita ko sila, nakita ko sa mga mata nila ang pag-asa. Bukas na gabi, sabi ni Rosalie, sa eksaktong oras na namatay ang huling sa amin 10:00 at kalahati ng gabi babalik ka dito. Dalhin mo ang medalyon na ibinigay sa iyo at mga bagay na naaalala mo sa amin. Sunugin mo ang mga iyon sa gitna ng tulay at sabihin mo ang mga pangalan namin ng 3 beses. Yan lang? Tanong ko. Hindi, sabi ni Elena. Ang mga taong gumawa sa amin nito ay hahanapin kang pigilan. Kailangan mo silang harapin ng walang takot. Kapag natakot ka at tumakbo, hindi matutuloy ang ritual. At ikaw naman ang magiging kapalit namin. Naiintindihan ko na ang delikadong sitwasyon. Pero wala na akong choice. Ang 7 batang ito ay naging bahagi na ng buhay ko at hindi ko sila pwedeng iwanan sa ganitong kalagayan. Bago ako umalis sa tulay, binigyan nila ako ng huling paalala. Luis, tandaan mo na kapag nagsimula na ang ritual bukas, hindi mo na pwedeng itigil. Dapat mong tapusin hanggang sa maging malaya kami. Kapag hindi mo natapos, lahat tayo ay magiging mga bantay ng tulay na ito hanggang sa walang hanggan. Pauwi na ako sa hotel nang marinig ko ang huling bulong nila. Salamat, Luis. Sa wakas, may pag-asa na kaming makakauwi sa aming mga pamilya. Kung umabot ka sa parte ng video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-comment. Ika-6 na kabanata ang huling alay. Ang araw na Disyembre 15 ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Buong araw, hindi ako makakain ng maayos at hindi ako makatulog. Ang mga nakita ko kagabi ay paulit-ulit na bumabalik sa aming isipan. At alam ko na ang gabing ito ay magiging pinakamahalagang gabi sa buong buhay ko. Mga hapon, bumalik ako kay Aling Peling upang makakuha ng mga karagdagang payo. Nang makita niya ako, agad niyang napansin ang pagbabago sa aking mukha.
nakita mo na sila ng lahat, ano? Tanong niya. Opo, Aling Peling. Nakausap ko na sila kagabi. Sasabihin nila sa akin kung ano ang dapat gawin mamaya. Ngumiti siya ng malungkot. Anak, ang gagawin mo mamaya ay hindi lang simpleng ritual. Ito ay pakikipaglaban sa mga taong gumawa sa kanila nito. Ang mga taong iyon ay hindi ordinaryong tao. May mga kapangyarihan sila na nakakuha nila sa mga masasamang paraan. Ipinakita niya sa akin ang isang maliit na sako na puno ng mga ugat, dahon at bato. Dalhin mo ito mamaya. Kapag nakaramdam ka ng kakaibang presensya, kumuha ka ng konti at ihagis mo sa paligid mo. Ang mga bagay na ito ay magpoprotekta sa iyo habang ginagawa mo ang ritual. Binigyan niya rin ako ng isang maliit na kandila na kulay pula. Itong kandila ay gawa sa mga materyales na banal. Sinindihan mo ito bago mo simulan ang pagsusunog ng mga alaala. Ang kandila na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas na kailangan mo. Bago ako umalis, hinawakan niya ang aking mga kamay at tumingin sa aking mga mata. Anak, tandaan mo na ang mga batang iyon ay nagtitiwala sa iyo. Pero tandaan mo rin na ang mga gumawa sa kanila nito ay hindi papayag na mawala ang mga bata nang walang kapalit. Handa ka ba na harapin ang mga bagay na hindi mo pa nakita sa buong buhay mo? Hindi ko alam, Aling Peling, pero kailangan kong subukan. Mabuti, anak. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ang tapang ay ang paggawa ng tama kahit takot ka. Pagbabalik ko sa hotel, nag-empake ako ng mga bagay na kailangan ko. Ang medalyon ni Rosalie, mga litrato ng 7 bata na nakuha ko sa pananaliksik, mga kandila, posporo, at ang mga binigay sa akin ni Aling Peling. Nag-empake rin ako ng mga personal na gamit dahil hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa hotel pagkatapos ng gabi na ito. Mga bandang 9:00 ng gabi, naglakad na ako patungo sa San Juanico Bridge. Ang gabi ay malamig at maulan at ang mga ulap ay nakatakip sa buwan. Parang ang kalikasan ay nakakaalam na may mangyayari na hindi ordinaryo. Nang makarating ako sa gitna ng tulay, nakita ko na ang 7 bata ay naghihintay na sa akin. Pero ngayon, mas malinaw ko silang nakikita. Hindi na sila mga anino o mga multo, parang mga tunay na batang nasa harap ko, nakangiti at puno ng pag-asa. Handa ka na ba, Luis? Tanong ni Rosalie. Handa na ako, sagot ko, bagaman ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis. Tiningnin ko ang aking relo 10:00 na ng gabi. May 30 minuto pa bago ang eksaktong oras na namatay si Elena, ang huling sa 7 bata. Nagsimula ako sa paghahanda. Inilagay ko ang medalyon ni Rosalie sa gitna ng tulay kasama ang mga litrato ng 7 bata. Naghanda rin ako ng mga kandila sa paligid ng mga bagay na ito. At ang pulang kandila na ibinigay sa akin ni Aling Peling sa sentro. Habang naghahanda, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa hangin. Hindi ito ang lamig ng gabi o ng ulan. Ito ay isang uri ng lamig na parang galing sa ibang mundo. At kasama ng lamig ay mga tinig na nagsasalita sa malayo. May paparating na, sabi ni Pedro. Ang mga taong gumawa sa amin nito ay nakakaalam na may tutulong sa amin. Darating sila para pigilan ka. Ano ang gagawin ko?
kapag dumating sila. "Huwag kang tumakbo," sabi ni Antonio. "Kapag tumakbo ka, mabibigo ang ritual. Harapin mo sila ng walang takot at ipagpatuloy mo ang ginagawa mo kahit ano pa ang gawin nila." Mga bandang 10:20, nakarinig ako ng mga tunog ng mga sasakyan na papalapit. 3 itim na kotse ang huminto sa 2 dulo ng tulay at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit. May mga dalang sila na parang mga ritual na gamit at ang mga mukha nila ay takot na takot. Ang isa sa mga lalaki ay naglakad patungo sa akin. Matangkad siya at payat, at ang mga mata niya ay parang walang buhay. "Ikaw ba ang batang bumabalik para makialam sa mga bagay na hindi mo nauunawaan?" Tanong niya sa akin. "Narito ako para tulungan ang mga batang ginawa ninyong alay." Sagot ko, susubukan na maging matapang. Tumawa siya ng nakakatakot. "Mga bata?" Ang mga batang iyon ay hindi na mga bata. Sila ay mga guardian ng tulay na ito, mga protektor na nagbibigay ng lakas sa estruktura. Kapag inalis mo sila, babagsak ang tulay na ito at mamatay ang libu-libong tao. "Sinungaling kayo," sigaw ko. "Hindi kailangan ng buhay para sa pagtatayo ng tulay. Ginawa lang ninyo iyon para sa sarili ninyong kapangyarihan." Ang mga mata niya ay nag-iba ng kulay. Mula sa itim ay naging pula. Batang walang alam, hindi mo naiintindihan ang mga bagay na ginagawa namin. Pero dahil nakialam ka na, ikaw na ang papalit sa kanila. Tiningnan ko ang aking relo 10:30 na. Oras na. Sinindi ko ang pulang kandila gamit ang posporo at agad itong umalab ng matandang apoy. Ang apoy ay kulay berde at pula at ang usok nito ay may amoy na parang mga bulaklak. "Rosalie Santos!" sigaw ko at sinindi ko ang unang litrato. Ang lalaking nakakatayo sa harap ko ay sumigaw ng galit at tumakbo patungo sa akin. Pero nang malapit na siya, kumuha ako ng konti sa sako na ibinigay sa akin ni Aling Peleng at inihagis ko sa kanya. Ang mga ugat at dahon ay naging parang pader sa pagitan namin at hindi niya ako maabot. "Pedro Maglalang!" sigaw ko at sinindi ko ang pangalawang litrato. Ang mga lalaki sa 2 dulo ng tulay ay nagsimulang magpatakbo patungo sa akin. Pero ang 7 bata ay lumabas sa kanilang tago at humarang sa mga ito. Hindi ko nakita ang eksaktong nangyari. Pero narinig ko ang mga sigaw ng mga lalaki at ang mga tunog ng pakikipaglaban. Maria de los Santos, Antonio Villanueva, Carmen Reyes, Roberto Magno, Elena Fernandez. Sigaw ko ng sabay-sabay at sinindi ko ang mga natitirang litrato. Ang buong tulay ay naging maliwanag dahil sa mga apoy ng mga kandila. Ang usok ay tumaas at naging hugis ng mga bata na nakangiti. Ang 7 kaluluwa ay lumabas mula sa mga pundasyon ng tulay, malaya na sa wakas. Sa huling sandali, hinagis ko ang medalyon ni Rosalie sa apoy. Ang medalyon ay hindi nasunog sa halip. Naging mas makintab ito at lumipad patungo sa 7 bata. "Salamat, Luis," sabi ni Rosalie sa huling pagkakataon. Natawid na rin kami sa wakas. Ang 7 bata ay nagsimulang lumiwanag at dahan-dahang naglaho sa gabi.
Ang huling nakita ko sa kanila ay ang mga ngiti nila hindi na mga ngiti ng lungkot o takot, kundi mga ngiti ng mga batang malaya na sa wakas. Ang mga lalaking sumubok na pigilan ako ay naglaho rin sa dilim. Parang hindi sila totoo. Ang mga kotse nila ay nawala at ako lang ang naiwan sa tulay. Umupo ako sa gitna ng tulay at naghintay ng ilang minuto. Ang lamig na nararamdaman ko ay nawala na at ang hangin ay naging normal na ulit. Walang mga boses ng mga bata. Walang mga anino na sumusunod sa akin. Sa huling tala na isinulat ko sa aking thesis, na isulat ko ang mga salitang ito. Sa bawat tulay na tinatawid natin, may mga nilalang na hindi pa rin nakakatawid. Hindi laging multo ang kalaban minsan. Ito'y mga alaala na kailangan nating tulungang makapahinga. Hindi laging sa pagtatayo ng mga bagay nakakakuha tayo ng lakas minsan. Sa pagpapalaya natin sa mga nakagapos ay nakakakuha tayo ng tunay na kapayapaan. Ang San Juanico Bridge ay nananatiling nakatayo hanggang ngayon. Pero ngayon, alam ko na ito ay hindi nagawa sa mga buhay ng mga inosenteng bata. Ito ay isang tulay na nagbibigay daan sa mga taong nais tumawid, hindi sa mga kaluluwa na napipilitang maging bantay. At minsan, sa mga gabing malinaw ang buwan, nakikita ko pa rin ang 7 bata. Pero ngayon, nakikita ko sila sa kabilang dulo ng tulay, nakangangiti at kamay-kamay na tumatawid patungo sa liwanag. At sa muli, bago natin tapusin ang video, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong mga karanasan at i-share ito sa pamilya o kaibigan mo na mahilig sa misteryo. At mag-subscribe ka na rin sa channel para sa mga kwentong atin itatampok na paniguradong magpapatindig ng iyong mga balahibo. Ito ang Salindilim, kung saan ang mga kwento ninyo ay ating isasalin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig.